Exodo chapter 6. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ngayoy iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Paraon. Sapagkat sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila, at sa pamamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanyang lupain." At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, "Ako'y si Jehovah, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At akin ding pinapagtibay ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan na kanilang pinakipamayanan. At bukod dito'y aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel na mga binibinbin ng mga Ehipsyo sa pagkaalipin, at aking naalaala ang aking tipan. Kaya't sabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah, at aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo, at aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila, at aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariin na pinakabayan ko, at ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos, na naglalabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah." At sinalitang gayon ni Moises sa mga anak ni Israel. Datapwat hindi sila nakinig kay Moises dahil sa yamot at dahil sa mabagsik na pagkaalipin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Pumasok ka, salitain mo kay Paraon na hari sa Ehipto, na kanyang pahintulutang umalis sa lupain niya ang mga anak ni Israel." At si Moises ay nagsalita sa harap ng Panginoon na sinasabi, "Narito ang mga anak ni Israel ay hindi nakinig sa akin. Paano ngang si Paraon ay makikinig sa akin, na ako'y may mga labing di tuli?" At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron, at pinagbilinan sila hinggil sa mga anak ni Israel at kay Paraon na hari sa Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto. Ito ang mga pangulo sa mga angkan ng kanilang mga magulang. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, si Hanok at si Palu at si Hezron at si Carmi. Ito ang mga angkan ni Ruben. At ang mga anak ni Simeon, si Jemuel at si Jamin at si Ohad at si Jakin at si Soar at si Saul na anak sa isang babaeng taga-Kanaan. Ito ang mga anak ni Simeon. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang lahi: si Gerson at si Koat at si Merari. At ang mga naging taon ng buhay ni Levi ay 137 taon. Ang mga anak ni Gerson, si Libni at si Shimi ayon sa kanilang angkan. At ang mga anak ni Koat, si Amram at si Izhar at si Hebron at si Uziel. At ang mga naging taon ng buhay ni Koat ay 133 taon. At ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Musi. Ito ang mga angkan ng mga Libita ayon sa kanilang lahi. At nag-asawa si Amram kay Jochebed, na kapatid na babae ng kanyang ama, at ipinanganak nito sa kanya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon ng buhay ni Amram ay 137 taon. At ang mga anak ni Izhar, si Korah at si Nepeg at si Sitri. At ang mga anak ni Uziel, si Misael at si Elsapam at si Sitri.
ay nag-asawa si Aaron kay Elizabeth na anak ni Aminadab, na kapatid ni Naason, at pinanganak nito sa kanya si Nadab at si Abiu, si Eleazar at si Itamar. At ang mga anak ni Korah, si Asir at si Elkana at si Abiasap, ito ang mga angkan ng mga Korita. At si Eleazar na anak ni Aaron ay nag-asawa sa isa sa mga anak ni Putiel at ipinanganak niya si Pines. Ito ang mga pangulo sa may sambahayan ng mga magulang ng mga Libita ayon sa kanilang mga angkan. Ito yaong si Aaron at si Moises na siyang pinagsabihan ng Panginoon, ilabas ninyo ang mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo. Ito ang mga nagsalita kay Paraon na hari sa Ehipto, upang ilabas ang mga anak ni Israel sa Ehipto. Ang mga ito'y si Moises at si Aaron. At nangyari ng araw na magsalita ang Panginoon kay Moises sa lupain ng Ehipto, na sinilita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ako nga ang Panginoon, salitain mo kay Paraon na hari sa Ehipto ang lahat ng aking sinasalita sa iyo. At sinabi ni Moises sa harap ng Panginoon, Narito, ako'y may mga labing dituli at paanong si Paraon ay makikinig sa akin. Chapter 7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasalitaing lahat ang aking iniuutos sa iyo, at sasalitain kay Paraon ni Aaron na iyong kapatid upang kaniyang pahintulutan ang mga anak ni Israel ay lumabas sa kanyang lupain. At aking papagmamatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at ang aking mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. Ngunit si Paraon ay hindi makikinig sa inyo, at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay, at ilalabas ko ang aking mahukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupaing Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ang Panginoon, sapagkat iniunat ko sa Ehipto ang aking kamay, at pagka inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanila, ay gayon ginawa nila. At si Moises ay may 80 taong gulang at si Aaron ay may 83 taong gulang nang sila'y magsalita kay Paraon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagsasalita ni Paraon sa inyo, na sasabihin, magpakita kayo ng isang kababalaghan sa ganang inyo, at iyong sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at ihagis mo sa harap ni Paraon na magiging isang ahas. At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Paraon, at kanilang ginawang gayon nga ng iniutos ng Panginoon. At inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harap ni Paraon at sa harap ng kanyang mga lingkod, at naging ahas. Nang magkagayoy tinawag naman si Paraon ang mga marunong at ang mga manghuhula, at sila naman na mga mahiko sa Ehipto ay gumawas sa gayunding paraan ng kanilang mga pag-ingkanto. Sapagkat inihagis ng bawat isa ang kani-kaniyang tungkod at nangaging ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. At ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya ng sinilita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Paraoy nagmatigas, ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Paraon kinaumagahan. Narito, siya'y pasa sa tubig, at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya, at ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya,
Sinugo ako sa iyo ng Panginoong Diyos ng mga Hebreyo na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang, at narito hanggat ngayoy hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babaho, at ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iyunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, sa kanilang mga lawa at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga inkanto, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya ng sanilita ng Panginoon. At si Paraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay, na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog, upang makasumpong ng tubig na mainom, sapagkat sila'y hindi makainom ng tubig sa ilog. At nagganap ang 7 araw, pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog. Chapter 8. At sinilita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito aking sasalutin ang mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan at lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iyunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Paraon, magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. At kanyang sinabi, sa kinabukasan, at sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo at sa iyong bahay at sa iyong mga lingkod
at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Paraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Paraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan sa bunton-bunton at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Paraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kanyang puso at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto." At kanyang ginawang gayon at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, pati ng kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Paraon, "Ito'y daliri ng Diyos," at ang puso ni Paraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Paraon. Narito siya'y pasa sa tubig at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulu-pulutong na langaw sa iyo at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay. At ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulu-pulutong na langaw at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihihiwalay sa araw na iyon ang lupain ng Goshen na kinatatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulu-pulutong na langaw na iyong malaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan. Sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito." At ginawang gayon ng Panginoon at nagsipasok ang mga makapal na pulu-pulutong na langaw sa bahay ni Paraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulu-pulutong na langaw. Tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." At sinabi ni Moises, "Hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata? At di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang iniutos sa amin." At sinabi ni Paraon, "Aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang, huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idaing ninyo ako." At sinabi ni Moises, "Narito iiwan kita at aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulu-pulutong na langaw ay magsialis bukas kay Paraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Paraon, na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon." At iniwanan ni Moises si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulu-pulutong na langaw kay Paraon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan, na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Paraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan. Chapter 9. Nang magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moises,
Pasukin mo si Paraon at saysayin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreyo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat kung tatanggihan mong payaunin sila at sila'y pipigilan mo pa, ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelyo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawan ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. At si Paraon ay nagsugo at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa hurno at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Paraon at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa hurno at tumayo sa harapan ni Paraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon, at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Paraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreyo, payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Sapagkat ngayoy ibubugso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayoy iniunat ko na ang aking kamay upang salutin kita at ang iyong bayan at nawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo na dahil dito ay pinatayo kita upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan na ayaw mo silang payaunin? Narito, bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng malakas na granizo na kailanmay hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maaabutan sa parang ay hindi masisilong ay lalakpakan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Paraon ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabaya ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto, na lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit, at ang Panginoon ay nagsugo ng kulog at granizo, at may apoy na lumagpak sa lupa, at ang Panginoon ay nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto.
Sa gayoy nagkaroon ng graniso at apoy na nagniningning sa graniso at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng graniso ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat ng nasa parang, maging tao at maging hayop. At sinalot ng graniso ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Goshen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng graniso. At si Paraon ay nagsugo at pinatawag si Moises at si Aaron at sinabi sa kanila, "Ako'y nagkasala ngayon, ang Panginooy matuwid, at ako at aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at graniso, at kayo'y aking payayaunin, at di ko na kayo bibinbinin." At sinabi ni Moises sa kanya, "Pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang graniso, upang iyong maalaman na ang lupay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod ay nalalaman ko na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos, at ang lino at ang sibada ay nasaktan, sapagkat ang sibada ay naguuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Datapot ang trigo at ang espelta ay hindi nasaktan, sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Paraon at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at ang graniso ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Paraon na ang ulan at ang graniso at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Parao'y nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel gaya ng sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Chapter 10. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pasukin mo si Paraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga lingkod, upang aking makilala itong aking mga tanda sa gitna nila, at upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon." At pinasok ni Moises at ni Aaron si Paraon at sinabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreyo, hanggang kailan tatanggi kang mga yupapa sa harap ko? Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan, at kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa na walang makakakita ng ibabaw ng lupa, at kanilang kakanin ang naiwan sa nangaligtas na itinira sa inyo ng graniso, at kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang. At ang inyong mga bahay ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga Ehipsyo na hindi nakita ng inyong mga magulang mula ng araw na sila'y mapasalupa hanggang sa araw na ito." At siya'y pumihit at nilisan si Paraon. At sinabi sa kanya ng mga lingkod ni Paraon, "Hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunin mo ang mga taong iyan upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipto'y gibana?" At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Paraon at kanyang sinabi sa kanila, "Kayo yumaon, maglingkod kayo sa Panginoong Diyos. Datapwat sino-sino ko yaong magsisiyaon." At sinabi ni Moises, "Kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan.
kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. At kanyang sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo at sa inyong mga bata. Mag-ingat kayo sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo. Huwag ganyan, yumaan kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon sapagkat yan ang inyong ninanasa at sila'y pinaalis sa harap ni Paraon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iyunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto upang magdala ng mga balang at bumba sa lupain ng Ehipto at kumain ng lahat ng halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng graniso. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at ang Panginoon ay nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na iyon, at ng buong gabi, at nang maumaga ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. At ang mga balang ay bumaba sa buong lupain ng Ehipto, at nagsipagpahinga sa lahat ng hangganan ng Ehipto. Totoong napakakapal, bago noon ay hindi nagkaroon ng gayong balang, at hindi na magkakaroon pa pagkatapos noon ng gayon. Sapagkat tinakpan ng mga iyon ang balat ng buong lupa, na anupat ang lupain ay nagdilim, at kinain ang lahat na halaman sa lupain, at ang lahat na bunga ng mga kahoy na iniwan ng graniso, at walang natirang anumang sariwang bagay, maging sa punong kahoy o sa halaman sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Nang magkakayo'y tinawag na madali ni Paraon si Moises at si Aaron na kanyang sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon ng Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga'y ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang aking kasalanan na ngayon na lamang at idalangin niyo sa Panginoon ng Diyos na kanya lamang ilayo sa akin ang kamatayang ito. At nilisan niya si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At pinapagbalik ng Panginoon ang isang napakalakas na hanging kalunuran na siyang nagpaitaas sa mga balang at tumangay ng mga yaon sa dagat na mapula. Walang natira kahit isang balang sa buong hangganan ng Ehipto. Datapot pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iyunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dakong langit at nagsalimuutan ang dilim sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. Sila'y hindi nagkikita at walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan sa loob ng 3 araw, kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kani-kaniyang tahanan. At tinawag ni Paraon si Moises at sinabi, yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Inyo lamang iwan ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, isama rin naman ninyo ang inyong mga bata. At sinabi ni Moises, ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay yayaong kasama namin, wala kahit isang paa na maiiwan, sapagkat sa kanila'y kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos, at hindi namin nalalaman kung anong aming nararapat ipaglingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Datapwat pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinayaon sila. At sinabi ni Paraon sa kanya, umalis ka sa harap ko. Iyong pag-ingatang huwag mo nang makitang muli ang aking muka, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking muka ay mamamatay ka. At sinabi ni Moises, mabuti ang sabi mo, hindi ko na muling makikita ang iyong muka.